pupuntahan ngayong araw at dito ako sa Blooming Treat. So guys, meron tayong pupuntahan ngayong araw. Tama kayo. Dito tayo sa Blooming Treat. Malapit sa LRT. Dahil meron na naman po akong dagalawing simbahan. Ang simbahan po ng San Roque. Okay guys, malapit na po ako sa tapat ng simbahan ng San Roque. Si San Roque ang santo ng pandemya. Kaya nang magkaroon ng COVID sa Pilipinas, si San Roque ang tinatawagan natin, ang ating pinagdarasal. Simbahan ng San Roque sa Blooming Treat. Si San Roque ay ipinanganak sa Montpellier, France noong taong 1295. At ang kanyang ama ay isang gobernador. Sa edad na 20, maagang naulila sa mga magulang si San Roque. At ang perang kanyang namana sa kanyang mga magulang ay kanyang ipinamigay sa mahihirap. At si San Roque ay naglakbay ng taong mahirap. Nakarating si San Roque sa bayan ng Piacenza. Sa isang ospital, dito siya naglingkod ng libre. Dahil ang bayang ito ay dinapuan ng isang pandemya. Si San Roque ay nanggagamot sa pamamagitan ng paglalagay ng sign of cross sa noo o forehead. At lahat naman ng tao nilalagyan niya ng sign of cross ay gumagaling. Kahit pa nga ang kapatid ng Papa sa Roma ay nagpagamot kay San Roque. At himalang gumaling nga ito. At muling nagpatuloy sa paglalakbay si San Roque at kung saan saang bayan siya nakarating. Dahil sa pandemic na kumakalat sa sakit ay nahawa si San Roque. Nagkaroon siya ng malalang sakit, mga sugat sa balat, pigsa sa kilikili, sa singit. Dahil siya ay nagkaroon ng sakit na ganito, siya ay pinagtabuyan ng mga tao at pinaalis sa bayan. Dahil sa takot ni San Roque na siya ay makahawa, napilitan siyang umakyat ng bundok at nagtago. At himalang nakakita siya ng bukal ng tubig. Dahil sa sobrang gutom ni San Roque, siya ay umasa na lamang sa isang himala na siya ay mabubuhay pa. At isang gabi, nakita niya na may asong paparating at may dalang tinapay. Binigyan ito si San Roque ng tinapay. At ganun nga ang nangyari. Araw-araw, hinahatidan si San Roque ng tinapay nitong asong ito. At ang asong ito ay dinidilaan ang mga sugat ni San Roque. Ganun nga ang nangyari. Bawat pag-akyat ng aso, may dala itong tinapay at dinidilaan ang sugat ni San Roque. At isang araw nga, nagtaka ang may-ari ng aso na si Gotthard Ballestere kung bakit ang kanyang alagang aso ay laging may dalang tinapay at umaakyat sa bundok at kanya itong sinundan. At laking gulat ni Gotthard nang makita niya ang sugatang si San Roque. Ito ay kanyang dinala sa kanyang bahay at inalagaan. At himalang gumaling si San Roque. At naging tagapagsunod ni San Roque si Gotthard. At si San Roque ay muling bumalik
sa bayan ng Montpellier. Hindi siya nakilala ng mga tao dahil nagbago ang kanyang itsura. Dahil ang alam ng mga tao ay matagal nang patay si San Roque dahil sa kanyang sakit. Ang asong nakikita natin sa kanyang rebulto ay hindi naman niya talaga alaga, kundi alaga ito ni Gotthard Ballesteri. Yun nga, hindi nakilala si San Roque ng mga tao sa kanila ng bayan. Pati ang kanyang tiyuin ay hindi nakilala si San Roque. Ang akala nila si San Roque ay isang espiya. Hinuli si San Roque at ipinakulong. Nakulong si San Roque ng 5 taon. August 16, 1327 ay binawian ng buhay si San Roque. Doon lamang siya nakilala ng mga tao dahil sa kanyang balat sa dibdib na kulay pula na krus. At yun nga, itinanghal na santo ng pandemic si San Roque. Marami pong salamat sa inyong panunood, pagtiyagang panunood, pakikinig sa akin. Marami pong salamat. Amen. Paalala lang po kapag may mga sugat kayo, wag niyo pong padidilaan sa mga alaga niyong aso ang sugat ninyo dahil delikado po sa rabies. Hindi po kayo si San Roque.